Welcome back to my channel, Trena's Diary. Ayan, magluto tayo magawa tayo ng longganisa, pork longganisa, and pork tocino. Ayan, for those not yet subscribe my channel. Subscribe, like, and comments, and share. So, ganito lang. So, first, ang gawin natin ay pork tocino. So, dapat ay manipis talaga yung paghiwa. Ganito. So, para madali lang siyang lutuin. Good for almusal, breakfast. Ayan. Ito ay 900 grams. So, bilisan lang natin. Kasi matagal tayong matapos nito mga may loves. Ang dami nating hiwain. Kumusta? Happy weekend everyone. Thank you for those watching my video. And thumbs up, dikit lang kayo mga my loves kasi dikitan ko kayo. So maglagay tayo ng 2 teaspoon salt, 2 teaspoon black pepper powder, 2 tablespoon rice flour, then maglagay din tayo 2 tablespoon soy sauce, 3/4 cup white sugar. Mas maganda pag meron kayong brown sugar. 1/4 cup vinegar. Yung vinegar ko ay white. Pwede naman yung brown o dark vinegar. So, maglagay din tayo ng anato later on. So, pwede maglagay ng 2 tablespoon garlic powder or minced garlic. But I prepare fresh garlic. So, 1/4 cup of minced garlic. Mas maganda pag marami ang garlic, mas masarap. Then, mix. Then, i-chill sa fridge 2 to 3 hours. Mas mabuti kung overnight. Ayan, naglagay na ako ng 3 tablespoon anato food coloring para maganda ang ating food. Hindi ako naglagay ng mga mga powder or tocino powder. This is real homemade tocino. Filipino style. So then, yan. Maglagay tayo ng 1 cup of pineapple juice. But if you don't have pineapple juice, there is substitute lemon juice. So, meron akong lemon dito. Kaya ito na lang gamit ko. Naubusan pala ako ng pineapple juice. Nalimutan kong bumili. Ayan. Buti na lang. May lemon talaga ako. Hindi ako wala ng lemon. Meron talaga akong lemon. Kalamansi dito, my loves. Hirap makabili. Kung makabili ka ay, Diyos ko, dollar. Super dollar. Ito ay tapos na, my loves. Mix lang natin para mahalo talaga yung mga sangkap. So, ayan. Cover with plastic at ilagay natin. Chill lang natin ng mga 2 to 3 hours para maluto ng lunch. No? Brunch pala ito. Kasi late nang gumising eh. Next recipe, ayan. Pork longganisa, pork sausage. Pinoy style. So, are you ready, guys? So, 1/4 minced garlic. 1 teaspoon salt. 1 teaspoon black pepper powder. 1 teaspoon paprika powder. 1 teaspoon garlic powder. Kahit meron pa tayong minced garlic, maglagay pa rin tayo. 1/2 brown sugar. 1/2 cup brown sugar or white sugar. Wala kasi akong brown. 1/3 cup vinegar. 2 tablespoon cornstarch. 1 tablespoon liquid sweetie food coloring.
Ayan, sa gustong magnegosyo, ayan, follow lang. Pwede ito inegosyo at pagkain pa natin. Ayan, maglagay tayo ng 1 teaspoon soy sauce, liquid seasoning, oyster sauce, chili powder. Ayan, minimix ko na lang lahat dyan. Ito'y masarap, my loves. Longganisa is my favorite food. At craving ako kasi long time na hindi na kumain. And more, mag-add pa tayo ng 1 tablespoon cornstarch. Pag nakita nyo na hindi talaga siya, basa pa siya, or hindi siya so para ma-perfect yung mixture, mag-add lang ng 1 tablespoon cornstarch. So everything's okay. At then, takpan ng plastic at ilagay na naman sa fridge. 2 to 3 hours chilling. At mas mabuti kung overnight. At then, mag-wrap. So, yan. Ito lang naman yung mga sangkap ko yung ginagamit ko kanina. Ito yung to my God, 1 kilo. 100 years before maubos. Kasi ang hirap kasi dito maghanap. Kaya, doon ako nakabili sa Asian store. So, kami lang kakain ito at hindi naman to ibinta. Pwede naman siya paper o baking paper. Kasi dapat yung skinless longganisa is yung manipis na plastic. Nagbibinta naman ako talaga dito before yung hindi pa ako nag-work. So, yung gamit ko yung plastic. Yung kanina, yung pang-cover ko sa longganisa. Yun ang gamit ko. Pero paper lang o baking paper lang gamit ko ngayon dahil kami naman lang ang kakain nito. So, yan. Ito ay napakagandang technique sa atin, mga mamshis. Ang ating mga kiddos ay gustong kumain ng longganisa, tocino. Pwede naman tayong gumawa sa atin na homemade. Kung nandyan lang kayo sa bahay, kung meron kayong oras. Ako, pag day off ko, makagawa talaga ako ng mga ganito, yung mga frozen foods, longganisa, mga ganitong pagkain, tocino, lumpia, mayroon pang dumplings, kahit siomai. Basta may oras lang talaga. So, ganito lang. So, bilisan natin kasi lunch time na. Ano na to mga my loves, breakfast and lunch. Pag weekend talaga matagal gumising, alam nyo na, dahil bukas work na naman. So, dalawang itong isa ay i-fridge ko. Ito ay freezer. Ito naman ay lulutuin ko today. Ayan mga my loves. Maganda siya, no? Mga 30 minutes pala. So, dapat talaga mga 3 hours. Pero, lunchtime na. So, ito yung ating pork tocino mga my loves. So, ganda. Maganda ito mga my loves. Pwede nyo inegosyo dyan sa Philippines. Ayan, bumili lang kayo ng Ziploc. Ang gagamitin ko ngayon yung 1 liter. Dapat meron kayong, kiluhan. O weigh scale. Ayan. Ang sarap nito mga my loves. Pang agahan, almusal, breakfast. No? At din maglagay ng tomatoes and cucumber. At then, pwede kayong garlic fried rice. Ang sarap with coffee. So, yun mga my loves. So, kumuha ako ng hindi lahat to lulutuin ko, may ang dami. So, yung iba ilagay ko sa freezer. So, yung ginawa ko ngayon ay parang sample lang po ito. Sample. Ayan. Ganito ako before yung nagbibinta pa ako dito sa Germany. Ayan. So, yan mga my loves. Ganyan-ganyan lang po. Salamat po sa mga nanood dyan hanggang matapos ang ating video. Salamat talaga.
Stay connected lang po. Stay connected lang po tayo at magtulungan lang po tayo. Ganun lang po. Ayan. Ito naman, ilagay ko naman sa ziplock at ilagay ko lang sa freezer. Kung gusto namin kumain, meron na kami longganisa at tocino. So, magluto na tayo mga my loves. So, diba? Ulam na. Pwede pang negosyo. So, hindi ako naglagay ng mantika. So, nilagay ko na lang diretso sa kawali. Very easy lang talaga. Before, talagang bumili ako sa labas. Ngayon ay alam ko naman pala, madali lang pala siyang gawin. Kaya, gumawa na lang ako. Especially nasa ibang bansa ka, sa ibang, pag nasa abroad ka, talagang matuto ka talaga kasi mag-cravings ka sa mga pagkain Pinoy. Kaya, yun, natuto na lang talaga ako mag-baking. Pero, marunong ka talaga ako magluto sa Pinas pa lang. Ayun, tocino naman yung ating niluto mga my loves. So, ganito lang, i-fry lang konti at then, ilagay yung sauce. Huwag yung itapon yung sauce. Kasi diba may sauce nito. Yung sauce. So, ilagay lang natin at i-fry lang natin konti. At then, ilagay lahat yung sauce. Para maluto talaga yung karne. At maging juicy pa yung karne. Hindi siya mag-dry. Yan, ilagay ko na lahat. So, malasa to. So, ganyan lang mga my loves. Mga sislas, mga ka-cravings tulad ko na lagi na lang nag-cravings dahil ganito talaga pag nasa ibang bansa tayo. Lagi na lang tayo nag-crave. So, ayan. Lapit na siyang maluto my loves. So, baliktarin na naman natin. So, mamaya magluto ako ng lagyan ko to ng yung sauce nito. Hintayin lang natin magmantika. Pag magmantika nito, ay luto na. At then, follow lang natin yung fried rice. Yan, nakaslice na din ako ng tomatoes at cucumber. So, tingnan nyo naman mga my loves. Ang bango-bango na. Ang sarap. Ang sarap na to. Ito talaga yung favorite ko. Lagi akong bumili hindi pa ako marunong gumawa. Kaya ngayon, marunong na. Ayan, only overload ng mga food. So, thank you so much for watching this video. Don't forget to subscribe, likes, and share. Ayan. So, this is it. Pansit. Ready na ang ating foodie for our brunch for today. Happy weekend, everyone! Ang sarap nito, mga loves. Coffee na lang ang kulang. Thank you for watching. Bye-bye!